Noong taong 1942, handa ang USA Navy na salakayin ng Japan bilang paghihiganti sa nangyari sa Pearl Harbor sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga torpedo bombers at fighter planes sa South Pacific. Noong ika-16 ng Enero, ang pilot at Chief Harold Dixon, Bombardier Tony Postula, at radioman Gene Aldrich ay nasa isang patrol mission nang makita nilang hiwalay sila sa ibang sasakyang panghimpapawid at hindi makuha ang kanilang mga bearing. Naisip ni Dixon na dapat silang bumalik sa kanilang carrier. Ngunit natuklasan ni Gene na wala na sila sa reception at nauubusan na sila ng gasolina. Ibinaba ni Tony ang mga bomba sa dagat upang makakuha ng altitude, ngunit hindi ito gaanong nakakatulong, at dahil hindi pa rin nila magawang gumana ang mga komunikasyon, nagpasya si Dixon na gagawa siya ng emergency landing bago sila mawala ng gasolina at bumagsak. Ligtas na lumapag ang eroplano sa tubig at lumabas si Dixon na nakasuot ng life jacket, hila-hila ang life raft sa likod niya, ngunit hindi maganda ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Nahihirapan silang itapon ang kanilang mga upuan at halos malunod pa, nagagawa lamang nilang makalabas sa huling segundo, na nangangahulugang hindi sila makakakuha ng mga supply bago lumubog ang eroplano. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa nilang palakihin ang bulsa, bagamat ito ay baligtad. Sa pamamagitan ng pagtali sa kanilang mga life jacket at paghahagis sa mga ito sa ibabaw ng bulsa, lumikha sila ng isang hawakan na nagpapahintulot sa kanila na hilahin at i-turn over ang bulsa upang sa wakas ay makaakyat sila dito. Ngayon kailangan na lang nilang maghintay na matagpuan. Kinaumagahan, nagpalitan ng ilang salita sina Dixon at Gene tungkol sa nangyari. Ang bawat tao ay hindi direktang nagpapahiwatig na ang isa ay maaaring may nagawang mali. Dahil hindi sila dinadala ng ganoong pag-uusap, nagpasya silang magbantay at manatiling alerto kung sakaling may dumating na eroplano. Lumalabas na maswerte sila at lumipad ang isang eroplano sa malapit makalipas ang ilang oras, ngunit hindi ito lumalapit upang makita sila, kahit na hinubad nila ang kanilang mga kamiseta at iwinawagayway ang mga ito habang sumisigaw sila. Ang eroplano ay umalis sa lalong madaling panahon, at ipinaliwanag ni Dixon na ito lamang ang kanilang pagkakataon. Ang eroplano ay nasa isang box search at hindi masisira ang kurso na maaaring ipagsapalaran sila sa teritoryo ng kaaway, ang digmaan ay mas mahalaga kaysa sa 3 sundalo. Sinasabi ng pamamaraan na isang mabilisang pagtingin lang ang makukuha nila. Sa pag-iisip ng kanilang kaligtasan, idineklara ni Dixon na ang bulsa ay isang barko ng USA Navy at sa kanyang kapitan, kaya susundin nina Tony at Gene ang kanyang mga utos. Nag-imbentaryo sila ng mga bagay na mayroon sila sa kanilang mga bulsa. Ngunit hindi ito gaanong, karamihan ay isang bungkos ng mga tool at random na bagay tulad ng mga wire, kasama ang isang walang laman na water bag. Mayroon ding kutsilyo si Gene na iniutos ni Dixon na itago sa kanyang bulsa upang maiwasan ang panganib na maputol ang bulsa. Upang maprotektahan ang bulsa at maiwasang masira ito, inutusan din sila ni Dixon na tanggalin ang kanilang mga sapatos at itapon ito sa karagatan, ngunit hindi niya itinapon ang kanyang sarili. Ikinairita ni Gene, ang mga oras sa mga araw ay nagsisimulang lumipas habang sinusubukan ng mga sundalo ang kanilang makakaya na huwag hayaang mabaliw sila sa paghihiwalay. Nagkukwentuhan sila tungkol sa iba't ibang paksa, minsan kumakanta pa para maaliw ang sarili. Tony obsessively cleans kanyang baril. Nakakapaso ang araw sa araw kaya unti-unting nawawala ang bawat layer ng damit. Nagkakaroon ng mga paltos sa kanilang balat. Sa panahon ng isa sa mga relo na ito napagpasyahan ni Dixon na pakalmeyin ang sarili sa sarili niyang sapatos at uminom ng sarili niyang ihi para kahit papaano ay mabusog ang kanyang uhaw. Isang umaga, nang maramdaman nila ang isang masarap na simoy ng hangin na gumagalaw sa bangka, gumawa si Dixon ng ilang kalkulasyon upang magkaroon ng malabong ideya kung saan sila patungo. May posibilidad na maabot nila ang ilang isla, ngunit ilang linggo bago yun mangyari. Kaya nagpasya si Gene na gusto niyang subukan ang pangingisda upang maiwasan ang kamatayan sa gutom. Sa ilang alambre sa korte, gumagawa sila ng kawit na itatapon nila sa dagat, ngunit kahit anong kagat ay malakas. Kailangang tulungan ni Tony si Gene na umatras, at nang sa wakas ay mabawi nila ang dulo ng linya, na wala ang kawit, na nagpapaalala sa kanila na may ilang mapanganib na nilalang na naroon. Ngunit hindi sumuko si Gene, gumawa lang siya ng bagong kawit at muling ibinato, iniiwan sa tubig basta. Kailangan, pero kalaunan, uminit ang ulo niya, kaya nagsuot siya ng life jacket at tumalon sa bangka para magpahangin.
Gusto siyang sundan ni Tony, ngunit sinabi ni Dixon na dapat nilang gawin ito ng paisa-isa para sa kaligtasan. Ipinaalala rin niya sa kanila na may mga peteng sa mga tubig na ito na nakakatakot kay Jean na lumangoy pabalik sa Bolza at si Tony sa pagtanggi na tumalon at pagkatapos ng lahat. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, ang tensyon ay lumalaki sa mga lalaki, at ang paranoia ni Dixon ay nagpatuloy sa kanyang pagtatanong sa kanyang mga tauhan kung ano ang nangyari sa eroplano, na tila naghahanap ng isang taong sisihin sa kanilang sitwasyon. Nagsisimula na ring maging problema ang uhaw, at iniisip ni Tony na kaya niya magkaroon ng kahit isang higop ng tubig dagat, ngunit pinigilan siya ni Dixon bago siya gumawa ng isang bagay na katangahan. Nagkomento si Jean sa kung ilang sapatos pa ang mapupuno nila ng mga dilaw na bagay kapag siya ay biglang nag-ambala ni Dixon na sumisigaw sa pagtatagumpay. Nakakita siya ng isang lapis sa kanyang bulsa na hindi niya napansin noon. Ngayon ay maaari na siyang gumuhit ng chart at bantayan ang direksyon na kanilang tinatahak. Kung gusto nilang maabot ang isla, kailangan nilang panatilihing pabor sa kanila ang hangin. Gamit ang isa sa mga life jacket, ilang cord, at ilang wire, gumawa sila ng sea anchor. Sa ganitong paraan maiiwasan nilang maibuga sa maling paraan kung lumilipat ang hangin. Ang isa pang problema ay patuloy na kanilang pagkauhaw. Itinuro ni Jean ang dalawa pa kung paano manalangin at humingi ng ulan sa Diyos, ngunit hanggang sa gabing iyon ay nagbabago ang panahon. Tawanan at kaligayahan, ang mga lalaki ay nag-iipon ng mas maraming tubig ulan hanggat maaari sa kanilang mga kamiseta at sa bag ng tubig. Matapos ang isang linggong pag-aanod, sa wakas ay napagod si Jean na mabaigo sa paghuli ng anuman gamit ang kanyang kawit, kaya inilabas niya ang kanyang kutsilyo. Hindi pinansin ang mga protesta at pag-aalala ni Dixon sa Bolza. Pagkatapos ng ilang random na saksak sa tubig, matagumpay si Jean sa malaking paraan, nagawa niyang pumatay ng isang peteng, na dinala nila sa Bolza at binuksan upang kainin ang maliit na isda na kinain nito kamakailan. Iniimbak nila ang karne ng peteng at ang kanilang mga medyas para magamit bilang pain mamaya. Gayunpaman, ang maliit na hapunan nila, ay may malubhang kahihinatnan, dahil patuloy nilang itinatapon ang dugo ng peteng sa dagat upang panatilihing malinis ang Bolza, naamoy ito ng ibang mga peteng at ngayon ay sinusundan sila. Kaya't ng isang gabi, isang inaantok na Jean ang nakagambala sa kanyang kamay sa tubig, ito ay nakagat. Sa kabutihang palad, inilabas niya ito bago niya ito mawala at binalot ito ni Dixon ang bandana ni Tony. Ngunit ang pinsala ay tapos na. 2 linggo mula nang lumipas ang aksidente, at habang hindi pa sila nakakakuha ng isa pang huli gaya ng peteng, nakakakuha pa sila ng isang araw ng ulan para mapunan muli ang kanilang water bag. Ang pag-asa ay nagsisimula ng mahirap panatilihin, at si Tony ay nagsimulang tumingin sa kanyang baril na may ilang nakapanlulumong mga kaisipan sa isip. Kinuha ito ni Jean mula sa kanya sa oras na dumaong ang isang ibon sa kanilang Bolza at binaril ito, na naging dahilan upang mahulog ang katawan sa karagatan. Hindi nag-aksaya ng oras si Dixon para mabawi ito, ngunit ang dugo ng ibon ay nakakuha rin ng atensyon ng isang peteng. Sinubukan ng mga lalaki na barilin ito, ngunit natigil ang baril, kaya walang pagpipilian si Dixon kundi lumangoy ng mabilis hanggat kaya niya. Sa kabutihang palad, nakabalik siya sa Bolza bago siya mahuli, at ngayon ay mayroon silang karne ng ibon na makakain, na sa tingin ni Dixon ay lasa ng manok. Dahil hindi na magagamit ang baril, inihagis ni Tony ang mga bala sa karagatan. Nalulungkot sa kung anong senyales ng pagkatalo ang maaaring tanggapin. Sa umaga ng araw na 20, nagising si Dixon upang matuklasan na silang tatlo ay natutulog, kaya't walang pagbabantay. Sa tingin ni Jean ay hindi katumbas ng halaga ang gulo, 2 araw na ang lumipas na walang hangin at ang mga isla ay hindi na lumalapit. Tinawag niya si Dixon para sa kanyang mapa. Hindi nauunawaan kung paano niya makalkula ang kanilang posisyon kung nawala ang kanilang eroplano at hindi nila alam kung ano ang kanilang panimulang punto. Iniisip din niya na kasalanan ni Dixon kung bakit nawala ang eroplano dahil kahit papaano ay napalipad niya ito sa labas ng range. Pagkatapos ng maraming pagtatalo at sigawan, inamin ni Dixon na inaasahan niyang makakita ng mga isla ilang araw na ang nakakaraan, kaya oo, ang kanilang kurso ay off. Sa wakas ay sumipa ang kanyang alaala at naalala niya ang nangyari sa eroplano, nakatulog siya. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, alam niyang hinding-hindi niya ito magagawa. Isang nakapanlulumong mod ang bumagsak sa Bolza, kaya sinusubukang pagandahin ang mga bagay-bagay,
Kinuha ni Jin ang chart at sinabi na kahit hindi ito perpekto, ito lang ang kanilang pag-asa na makauwi. Nang si Tony ay gumawa ng isang biro tungkol sa paggawa ng kanilang sariling hangin. Si Dixon ay nakakuha ng isang ideya, gamit ang kutsilyo ni Jin, pinutol niya ang mga talampakan ng kanyang sapatos, na ginamit nila sa pag-row. Isang buwan pagkatapos ng insidente, sa wakas ay umuulan muli sila. Maliban na ito ay isang karaniwang pag-ulan, ito ay isang buong rumaragasang bagyo na may kasamang kidlat. Ang mga alon ay lumalaki at agresibo, at sila ay nauwi sa pag-ikot ng bolsa. Ang mga lalaki ay nahulog sa tubig at nawala ang ilang mga kagamitan na mayroon sila, kabilang ang kanilang mga sapatos na panggaod. Ngunit ang bolsa ay mas mahalaga. Hahanap-hanapin nila ang isa't isa sa pamamagitan ng paghawak dito at kasabay ng tulong ng hangin, ibinabalik nila sa posisyon ang bolsa bago umakyat dito, nagsisiksikan para uminit hanggang sa lumipas ang bagyo. Ang ulan ay nawala sa umaga, ngunit ang mga lalaki ay masyadong pagod na gumawa ng anumang bagay maliban sa paghiga. Dahil nawalan ng pag-asa, naging malungkot ang kanilang pag-uusap, pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa katawan kung ang isa sa kanila ay mamatay dahil ito ay maaaring pagkain, alalahanin ng mga tao sa bahay na naniniwala na sila ay patay na. Kinukumbinsi ni Tony ang kanyang mga kaibigan na magsagwan gamit ang kanilang mga kamay upang subukang bumaba man lang. Ito ay napapagod sa kanila ng husto kaya ginawa ni Dixon ang sinabi niyang hindi nila gagawin, na umiinom ng tubig dagat, at si Tony ay nakatulog ng malalim na sa ilang sandali ay naniwala silang patay na siya. Biglang napaupo si Jen nang may makita siyang berde sa di kalayuan, sa wakas ay may nakita silang isla. Desperado nang walang pakialam kung ito ay makuha ng kaaway at may luha sa kanilang mga mata, ang mga lalaki ay nagsimulang magsagwan gamit ang kanilang mga kamay hanggang sa maabot nila ang mga alon sa dalampasigan na nagtutulak sa kanila sa huling bahagi ng daan patungo sa dalampasigan. Silang tatlo ay ligtas na nakarating sa buhangin, at sa sandaling makakita sila ng dalawang barong-barong sa malapit, pumunta sila doon na nanginginig ang mga paa. Nangyayari ang landing na ito noong ika-20 ng Pebrero, pagkatapos ng 34 na araw na nawala sa dagat at paglalayag ng kanilang bolsa ng higit sa 1,000 milya. Matapos silang mailigtas, iginawad si Dixon ng Navy Cross para sa pag-akay sa kanyang mga tripulante sa kaligtasan ngunit hindi na muling lumipad sa isa pang misyon ng labanan. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi maaaring ituloy ni Tony ang Navy bilang isang karera gaya ng gusto niya, at nang mamatay siya noong 1986, nagkalat ang kanyang abo sa dagat. Si Jin ay naglilingkod sa digmaan bilang isang radioman at noong 1946, pinakasalan niya ang kapatid ni Tony. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.